Delivery boy ng mineral water sa umaga, tanggero sa tanghali, masipag na, macho pa. Okay ka, Gilen, idol kang talaga. Pero pagpatakbo ng dilim, change costume na si kuya. Naku po, pulis na ang itsura niya. Bago maging ganap na pulis, matinding pagsasanay ang dapat pagdaanan. Kapag natanggap na sa tungkulin, higit din na kailangan ang dedikasyon at kasipagan. Ngayon, may kwentong nakarating sa amin. May pulis daw na sobrang masipag sa tungkulin. Binisita namin ang ibinibidang pulis sa checkpoint. Ikinukumpas niya ang kamay sa mga motorista. Mukhang masipag na. Kompleto ang uniforme. Talagang kahanga-hanga. Kinabukasan ang pulis sa checkpoint na tagpuan namin sa water refilling station. Ang sasakyan na kanyang dinadrive, nagdi-deliver ng bala, basyo-basyong tubig. Pulis sa gabi, driver sa umaga. Nakakabilib talaga. Kinagabihan, change costume na naman siya. Ang truck na ito kanyang tinara. At may inabot ang driver sa kanya. Gantimpala kaya ito sa kasipagan niya? Ang truck pumarada malayo sa checkpoint. Aba, gusto pa yatang i-congratulate ng driver ang pulis, ha? Teka, may naamoy na kaming kalokohan sa ginagawa nila. Gabi na ando siya. Kasi sa kanya nga nakatukoy yung pagharang sa mga sasakyan. Ano, ang pakilala niya, nagpakilala siyang pulis. Tatangutin niya na titikitan kung di mo bigay. Naku, makibalita nga tayo sa driver sa tila awarding ceremony na nangyari. Kinuha yung lisensya ko, bumaba yung kasama ko, nakipag-usap, tinawag ako nito. Tapos paglapit ko, bawal daw po yun. Ito sir, anong violation? Bawal yung pag-training mo. Mali ang kubos daw po, nag-700. Sabi ko sir, nakikilusap ko lang ako kasi wala akong patlakay, wala akong kumain. Sabi niya, 200. Hala, wala palang awarding ceremony kung hindi kutungan ang nangyari. Para patunayan ang nangyayaring kasipagan, kutungan, kinabitan namin ng kamera ang isang truck. Sir, akala ko sabay yung kamera eh. Pinara ko nung nakapatig, then sabi niya, babaraw ako at pumunta ko doon sa lamesa ng pinaka-head nila. Tapos yun, doon kami nagkaroon ng transaksyon. Sabi niya, kung makakapagbayad ako ng 200, wala na kaming pag-uusapan pa. Yun, nakipagtawaran ako sa kanya, gawa ng pauwi pa nga ako ng bahay namin, pumayag siya sa 100. Para isipan pa rin kung totoo o peking pulis ang bida sa ating istorya. Noong una, may tagabuhat siya ng basyo ng tubig. Ngayon, siya na mismo ang nagbubuhat nito sa palengke. Sa sunod na destinasyon niya, ilang basyo ng tubig ang kanyang i-deliver. Naku, nakakaintriga na. Sobrang sipag lang ba siya o nagpapanggap lang na alagad ng batas? Hindi siya pulis, civilian siya. Dati siyang gwardya. Yung team leader dun sa anti-hijacking checkpoint na yon, kaibigan niya. Siguro dahil sa kulang siguro sa tao, kaya kinuha siya nung pulis na umahawak sa kanya. Hala, naloko na. Pagsapit ng dilim, bumalik kami sa checkpoint. Ganun pa rin ang kalakaran. Hiningaan ako ng 100. Bigyan po kayo sa daan. Ano po ba yung lesin nyo? Hindi naman sinabi. Ano daw po mangyayari pag di po kayo nagbigay ng 100? Eh, gusto bakbakan yung plaka.
Yung pulis na naglagay sa kanya dyan, si Sargento Peñaflor, yun ang nagutos sa kanya na para meron daw silang panggasolina, pangkape, para bago mag-iwahiwalay, meron din silang pang-boundary. Bago sila mag-uwi, nagbibilangan na sila ng pera doon, partiyan. Ang pinakamababang parte niya doon sa checkpoint na yun, 300. Susunod, nagpupulis-pulisan, tutugisin ng mga totoong pulis. Tayo. Hindi ka pala pulis, ba't ka naka-uniforme? Tayo ka nga, tayo ka.